Tuluyan mo na yan. Nag-echo ang malalim at malamig na boses ng lalaki sa isang kulob na underground. Mabilis namang sumunod ang kanyang mga tauhan at itinutok ang kanilang hawak na armas sa lalaking nakaupo sa silya. Duguan, walang laban at nakatali ang mga kamay at paa. Isang mata na lamang ang nakamulat sa kanya ngunit naging singkit pa dahil sa bukol na natamo nito. Alam mong ayaw ko ng traidor sa organisasyong to, pero pinagtaksilan mo pa rin kami. Wika niya sa delikadong tono ng boses. Boss, isa pa. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Hinding-hindi na mauulit, boss. Nahihirapang sambit ng lalaki na nakatali sa upuan. Alam mo ring hindi ako nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Bakit mo naman naisip na bibigyan kita ng isa? Walang emosyong sambit pa nito sa lalaki. Humugot siya ng sigarilyo sa isang pack at inilagay sa bibig. Sinindihan niya ito gamit ang kulay gold na lighter. Bumuga siya ng usok habang pinagmamasdan pa rin ng lalaking trumaydor sa kanya. Naihi sa pantalon ng lalaki at tagaktak na ang pawis sa noo sa sobrang takot. Maawa ka, Sir Joseph. Patuloy pa rin ito sa pagmamakaawa. Nagbabaka sakali siyang pakinggan ng lalaki kahit halatang hindi na magbabago ang isip nito. Ano pang hinihintay nyo? Tuluyan nyo na yan. Isa pang buga ng usok ang ginawa niya bago sabay-sabay na kumilos ang mga tauhan nito. Every time someone betrays him, siguradong mararanasan nila ang hagupit ng galit niya. Malinaw niya nang sinabi sa mga tauhan nun na ayaw niya ng traidor. Ngunit lumalabag pa rin ang mga ito. They left him with no choice. They know that he's cruel and dangerous. Yet they choose to do things outside his control. Sa kabilang banda ay ang grupo ng kalabang organisasyong naghahanda para sumabak sa isang gera. Apollo has already said everything about Joseph. Kaya palaging nabubulilyaso ang mga transaksyon natin dahil sa kanya. Imporma ng tauhan ni Trevor. We have to move now. We need to save Apollo. Sigurado akong nasa panganib siya ngayon. Kung isasaalang-alang si Joseph. Umiling si Trevor at lumabas na para sumakay sa kanyang kotse. Ipinadala ni Trevor ang address ng underground kung saan pinahihirapan si Apollo. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan na kulang na lang ay lumipad dahil sa pag-aalala sa lalaki. When they reached the underground, agad nagpaputok ng silencer si Trevor sa mga tauhan ni Joseph na nakabantay sa labas. Sinipa ni Trevor ang pintuan para makapasok sila sa loob. Saglit pang natigilan ang mga tauhan ni Joseph dahil sa eksenang yun at nagpaputok sa kampo ni Trevor. Bullets are flying and dead bodies are in every corner of the place. Natigil lang ang putukan nang wala nang matira sa tauhan ni Joseph. Nakatakas ang huli sa pamamagitan ng pagpunta sa lihim na pintuan. Hulihin niyo siya. Hindi pa yun nakakalayo. Maotoridad na utos ni Trevor sa mga tauhan. Nilapitan niya ang wala ng buhay na katawan ni Apollo. Mariin siyang pumikit at napamura ng malakas. Kinuyom ni Trevor ang kamao sa labis na galit. Dumako ang tingin ni Bella sa wala ng buhay na katawan ng kanyang kuya. Tuloy-tuloy at walang patid na bumuhos ang luha niya sa sinapit nito. Pag-uwi niya galing trabaho, ay nadatnan niya na lamang sa kanilang tahanan ang nakakabagbag damdaming sitwasyon. Nakakabaong ang kuya niya at nakaayos na ang lahat, ngunit wala man lang nakapagsabi sa kanya kung sino ang nagdala. Sinabi ko naman kasi sa yung itigil mo na dahil delikado. Bakit ba hanggang sa huli ang tigas ng ulo mo? Wika niya na para bang maririnig pa rin siya nito. Bel, kilala mo ba yung lalaking dumating? Nilapitan siya ng isa sa kanilang kapitbahay at sinabi yon. Napalingon siya para tignan ang sinasabi ng matanda. Agad silang lumihis nang magpunta sa pwesto nila ang tatlong lalaking naka-corporate suit. Matapos nilang tignan ng kuya niya, lumapit ang isang lalaki sa kanya na mukhang boss ng dalawa. Are you Apollo's sister? Nakikiramay ako. Wika nito kay Bel. Sa inyo ba nagtatrabaho ang kuya ko? Walang emosyong sambit niya at kulang na lang ay sampalin niya ang lalaki sa sobrang galit sa mga ito.
Tinignan ng lalaki ang matandang kasama ni Belle. Nagpapahiwatig itong iwan muna sila para makapag-usap ng pribado. Agad namang nakaintindi ang matanda kaya mabilis silang iniwan. Sino ka ba? Ikaw ba ang nag-ayos sa burol ng kuya ko? Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa kuya ko? Nakakuyumang palad na tanong ni Belle sa lalaki. I'm Joseph. He's working for me. He's my most trusted man. Nagkaroon kagabi ng engkwentro sa pagitan namin at ng kaaway. Sumugod ang kampo ng kabilang organisasyon para ubusin kami. Puno ng kasinungalingang kwento nito para bilugin ang ulo ni Belle. At wala kang ginawa para protektahan ang kuya ko? Mariing sambit ng dalaga sa naghihinagpis na tono. I protected him, pero tinulak niya ako palayo at sinalo ang bala na tatama sana sa akin. I'm sorry, he said full of lies. He's smirking at the back of his mind dahil mukhang naniniwala ang babae sa kanya. So sino nga ang gumawa? Nagtagis ang bagang ni Belle at buo ang loob na sumali sa organisasyon ng lalaki para maipaghiganti ang kuya niya. Trevor Mendez. He's cruel and terrifying. It rings a bell when he mentioned the name. She knows him. She knows him very well dahil minsan na siyang nagkagusto dito. Hindi niya alam na ganun klase pala ang lalaki. Iba ang pagkakakilala niya kay Trevor. But the fact na nasa harapan niya ang kanyang kuya at wala ng buhay ay hindi nito maikakaila na si Trevor nga ang may gawa. Pwede ba akong sumali sa organisasyon niyo? Ako mismo ang tatapos kay Trevor. Buo ang loob na sambit niya. Inihanda ni Belle ang kanyang sarili sa mapanganib na sitwasyong kanyang pinasok. Pagkalibing pa lamang din ng kuya niya, ay nagumpisa na siyang mag-training. Joseph trained him. Magmula sa tamang paghawak ng baril at pagputok sa mga ito ay natutunan niya. Maging sa kung paano niya depensahan ang sarili. Mahigit 3 buwan siyang lubusang nag-ensayo para sa muling pagharap nila ni Trevor. Kailangan mong pumasok sa organisasyon nila para mabantayan mo sila. I-report mo sa akin lahat ng bawat kilos nila. Malinaw at mariing sambit ni Joseph kay Belle. Kunin mo ang tiwala ni Trevor. Dagdag pa nito kaya malamig siyang tumango. May plano ka na ba para makapasok sa kanila? Tanong muli ng lalaki sa kanya. Oo, meron na akong plano. Sagot ni Belle at kinuha na ang mga gamit para sa pag-alis. Good luck then, he said and tapped her shoulder. Tumango si Belle at nagpaalam na para umalis. Siguraduhin yung masusundan niyo ang babaeng yan. Hindi ko na siya kailangan kapag natapos niya na ang misyon niya. Nakangising wika ni Joseph bago uminom ng wine. Tinanggal ni Belle ang kanyang sunglasses at sinilip sa loob ng fine dining restaurant si Trevor. Nandoon pa sa loob ang lalaki at mukhang masinsinan silang nag-uusap ng isa pang grupo. Patay mali siyang pumasok doon at umupo malapit sa table kung nasaan ang lalaki. Tomorrow morning, I'll promise that you will get the product on time. Hindi na mauulit ang nangyari dahil wala nang ahas sa grupo. Trevor said in assuring voice. Nagpanting naman ang tenga ni Belle dahil alam niya na agad kung sino ang tinutukoy ni Trevor. Ang kuya niya. Wala nang ahas sa grupo dahil dinispatcha niya na ito. Kinuyom ni Belle ang palad sa ilalim ng lamesa sa pagpipigil ng galit. Same location. Aasahan ko yan, Trevor. Wika naman ang kausap nito. Makakaasa ka ulit, Mr. Seron. Nakipagkamay si Trevor sa lalaki at matapos yon ay nauna nang umalis ang katransaksyon. Ilang saglit pa ang hinintay ni Belle para makalabas upang hindi magsuspetsa si Trevor sa presensya niya. Mabilis niyang tinawagan si Joseph gamit ang earpad nang tuluyan na siyang makalabas sa resto. Ngunit hindi pa man din niya nakokontak si Joseph, ay narinig niya na ang pagkasa ng baril sa likod niya. Naramdaman niyang itinutok yun sa likod ng ulo niya. Kinalma niya ang sarili bago pinatay ang earpad sa tenga niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang 2 kamay na para bang sumusuko sa isang pulis. Sino ka?
Sino ang nagpadala sa'yo dito? Sumagot ka, bago ko makalabit to. Malamig at parang kidlat na dumagundong ang boses nito sa buo niyang pagkatao. Mabilis din namang naglabas ng baril si Belle upang itutok kay Trevor. Now, they are facing each other with guns on their hands. Ito na ang pagkakataon niya. Tinanggal ni Belle ang sunglasses at salubong ang kilay na tinignan si Trevor. Nanliit naman ang mga mata ng lalaki nang masilayan ang mukha ni Belle. Do you recognize me? Kapatid ako ni Apollo. Bawat salitang binitawan niya ay may diin. He hesitated to pull the trigger. Binaba niya ang kanyang baril, ngunit hindi binaba ni Belle ang kanya. Imbes na hindi niya sasabihin ng totoo ay lumabas na lamang bigla sa bibig niya. Wala na siyang pakialam. Ngayong kaharap niya na ang pumatay sa kapatid niya, ay hindi niya napatatagalin pa ang misyon. Desperada siyang ipaghiganti ang kapatid niya. Tutal si Joseph lang naman ang may kagustuhan na bumagsak lang si Trevor, pero tutol siya sa plano ng lalaki. Wala siyang ibang gustong gawin kundi tuluyan ng lalaking kaharap. Yun lang. Wala siyang pakialam kung makulong man siya at masira ang buhay niya. All she wants is to avenge her brother. Ikaw? Umawang ang bibig ni Trevor sa gulat. Bakit? Natatakot ka? Nakangisi niyang wika. Ngunit hindi niya na inasahan ang sumunod na nangyari. Napansin niya pang tumingin si Trevor sa likod niya kaya kumunot ang noo niya. Ngunit huli na, dahil hindi napansin ni Belle na may tauhan pala si Trevor na nakapwesto sa likuran niya. Bago pa siya makakilos ay tinakpan na ng panyo ang ilong niya. Bumagsak ang baril na hawak niya sa sahig nang mawalan siya ng malay. Tara na, nakasunod ang tauhan ni Joseph sa kanya. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya lahat kapag nagising siya. Ani Trevor sa tauhan. Iniligaw ng mga tauhan ng binata ang mga nakasunod sa kanila, while he takes Belle into his safe house. Trevor knows everything. Alam niyang ginagamit ni Joseph si Belle para makapaghiganti sa kanya. That's why he manipulated her para isipin na siya ang talagang pumatay sa kuya ni Belle. Alam niyang mangyayari to kaya nagplano na siya ng maaga. Asan ako? Nagising si Belle sa hindi pamilyar na kwarto. Agad siyang nagpanik nang makita si Trevor na nakatingin sa labas ng bintana. Wala rin ang baril niya at ang hinanda niyang kutsilyo na nasa hita niya. You have been manipulated. You're on the wrong side, Belle. Makahulog ang sambit nito. Humarap ito sa kanya at nilapitan siya sa kama. Huwag mong bilugin ang ulo ko, Trevor. How can I trust a man like you? Tumulo ang luha niya nang maalala ang sinapit ng kuya niya sa kamay ng binata. Hindi niya maatim, natitigan ito sa mata gayong nandidiri siya. I still like you, Belle. Tila ba tumigil ang mundo niya at ang pagpatak ng luha niya sa narinig. I can't afford to lose you either. Buong pwersa niyang sinampal ang lalaki. Anong sinasabi mo? You still like me? Huwag mo akong gawing tanga. Hindi mo nga ako kilala dati. At kahit minsan nga hindi mo ako pinansin. Umiling siya at pinilit na pinaniwalaan ng sarili kahit iba ang sinisigaw ng puso niya. Mali ka dyan. Umpisa pa lang kilala na kita. And I'm glad you had feelings for me back then. He smiled genuinely at may kislap sa mga mata nito. Sarkastiko namang tumawa si Belle. Umaasa ka na maniniwala ako sa'yo. Hindi mo matatakasan ang ginawa mo sa kuya ko. Galit na sigaw niya. Bumuntong hininga ang lalaki at nagpaliwanag. Hindi ako ang gumawa nun sa kuya mo. Ang totoo nga niyan, ililigtas ko sana siya pero nahuli ako. Nahigit ni Belle ang kanyang hininga sa nalaman. Baka nagsisinungaling lang siya. Ba't naman ako maniniwala agad sa kanya? Alam kong hindi mo ko paniniwalaan. Eto, naiwan niya ni Joseph sa mismong lugar kung saan pinatay niya si Apollo. Ibinigay ni Trevor kay Belle ang lighter na ginamit ni Joseph noong gabing tinorture niya si Apollo. Naka-engrave doon ang pangalan ni Joseph. At itong sulat na to, ibinigay yan sa akin ni Apollo bago siya bumalik sa kampo ni Joseph. Hanapin mo ako sa baba kapag nagbago na ang isip mo. Saka lang niya binasa ang letter ng kuya niya nang makalabas na si Trevor.
She cried after reading the letter. Naiinis siya ngayon sa katangahan niya. Ang tagal niyang nakasama si Joseph, ngunit hindi man lang siya nagsuspecha na ito ang may kasalanan. Inayos niya ang sarili bago bumaba para hanapin si Trevor. Nakita niya ang lalaki sa sala, kaya dumiretso siya doon at umupo katapat nito. "Have you made up your mind?" Tanong ng lalaki at mariin siyang tinitigan. "I'm sorry. Hindi ko alam. Nadala ko ng galit ko." Hingi agad niya ng paumanhin. Nagsisisi siya ngayon sa mga desisyong ginawa niya. "Wala kang kasalanan. Hindi mo naman alam eh." Hindi naman siya sinisisi ng binata sa ginawa dahil naisip din niyang kung ito ang nasa posisyon niya ay makakagawa rin ito ng maling desisyon. Tumangulang si Belle. Hindi siya makatingin sa mata ni Trevor dahil sa hiyang nararamdaman. Kumilos naman si Trevor para tumabi kay Belle. Hinawakan nito ang kamay niya kaya napatingin ng dalaga sa mata niya. "Are you going to trust me?" Tanong ni Trevor kay Belle. Tumango ang dalaga at napaluha. "Leave this mission to my hands. Ako na ang bahala kay Joseph." Mariing hinawakan ni Belle ang kamay ni Trevor sa pag-aalala. Umiling siya, hindi sumasang-ayon sa plano ng binata. "Baka mapahamak ka." Nag-aalala nitong sambit sa binata. "Ipaghihiganti ko si Apollo. Pinapangako ko sa'yo, babalik ako ng buhay. At pag nangyari yun, papakasalan kita." Matamis na ngumiti ang binata. Nahigit ni Belle ang kanyang hininga nang marinig ito sa mismong bibig ni Trevor. Halos hindi na rin siya nakapagsalita at tanging-tango na lamang ang isinagot. Masaya siya ngunit nag-aalala. "Hintayin mo ko dito." Lumapit sa kanya ang binata at banayad siyang hinalikan sa noo. Sa bawat pagpatak ng oras at paglipas ng araw na hindi ito nag-update sa kanya, ay mas lalo siyang nag-aalala. 1 linggo ang lumipas nang magpunta ang isang tauhan ni Trevor para sabihin ng masamang balita. "We successfully won against Joseph. But there's some bad news. Sir Trevor is in a coma." Nadurog ang puso niya sa masamang balita na hatid ng tauhan ni Trevor. Napaluhod siya at natulala na lamang sa sahig habang bumubuhos ang luha. Natatakot siya. Ayaw niyang mawala rin si Trevor sa kanya. Gayon pang may pinangahawakan itong pangako na binitawan ng binata. Hindi maganda ang una at pangalawa nilang pagkikita. Pero umaasa pa rin siya na sa pangatlong pagkakataong ito ay ibigay na sa kanila ng tadhana. "Madaya ka. Sabi mo babalik ka. Hihingin mo pa nga ang kamay ko, di ba? Anong hinihiga mo dyan? Gumising ka na, please. Pakakasalan mo pa ako. Hindi ka ba nahihiya?" Pilit pinasaya ni Belle ang sarili nang marating nila ang ospital kung saan naka-admit si Trevor. Muli na naman siyang napaluha dahil alam niya sa sariling hindi naman siya maririnig ng lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Trevor at inilagay sa pisngi niya. "Maghihintay ako. Hihintayin pa rin kita hanggang sa makabalik ka." Mahinang sambit niya na animoy bulong na lamang sa sobrang hina. Months had passed. Wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Trevor. Sinabi ng doktor sa dalaga na wag nang masyadong umasa. Ngunit hindi niya magawang isuko na lamang ang binata. Alam niya sa sariling gigising ito para sa kanya. The Trevor he knows is a fighter. Naniniwala siya sa binata at sa pangako nito sa kanya. Yun ang nagustuhan niya noon kay Trevor. Hindi bumabasag sa pangako. Paalis na sana si Belle para umuwi ng bahay nang mapansin niya ang paggalaw ng kamay ni Trevor. Mabilis siyang lumapit para hawakan ito. "Trevor, naririnig mo ba ako?" Mabilis niyang pinunasan ng luhang tumulo at umasa na magre-response ang binata. Halos walang kurap siyang tumingin sa mga mata nito. Naghahalo ngayon ng kaba at ang pag-asa na gigising ito. Ilang saglit pa nang unti-unting buksan ni Trevor ang mga mata. Halos napasigaw sa gulat at sa sobrang tuwa si Belle sa nasaksihan. Tumingin ito sa pwesto ni Belle at nagsalita. "Trevor,
It's me. Do you recognize me? May kinang at malapad ng ngiting sambit ni Belle. Sino ka? Bumagsak ang ngiti ng dalaga at parang nabasag na naman ang nabuong puso niya. Unti-unti niyang binitawan ng kamay ni Trevor, ngunit nagulat siya nang mahigpit itong hawakan ng lalaki. Nagbibiro lang ako. Of course I recognize you. Paano ko naman makakalimutan ang napakaganda mong muka? Pilyong wika ng lalaki. Hinampas niya ang binata dahil sa ginawa. Nagkunwari naman itong umaray sa mahinang hampas niya. Kinabig siya ng binata palapit sa kanya at binigyan siya ng isang nakakapanindig balahibong halik. Sa dami ng pagsubok na kinaharap nila, ay hawak kamay pa rin nila yung nilampasan as they exchange vows towards forever, thanking their guests and close friends. Sa wakas ay nagkaroon na sila ng oras para sa kanilang dalawa lang. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na to. At ngayon, sa akin ka na talaga. Napakatorpe ko dati, kaya nga hindi kita nilalapitan. You're too perfect for me. Natawa si Belle sa sinambit ni Trevor. Kaya pala kahit anong papansin ko dati ay walang epekto sa'yo. Napailing at natawa si Belle. Marahang hinalikan ni Trevor ang asawa at dinama ang bawat pagdampi ng labi nito. I love you. Madamdaming wika ni Trevor habang magkalapit ang kanilang labi. Mahal na mahal din kita. Sambit naman ni Belle. As they enjoy the very memorable moment of their bodies pressing against each other, lumilikha ng ingay ang bawat pagpasok ni Trevor kay Belle at ang malakas nitong ungol na nakakapagbigay ng gigil sa mister. Kung didinggin at titignan ka, para kang napapahirapan. Kaso nga lang, sa sarap. Pilyong wika ni Trevor sa misis, kaya malakas siyang hinampas ni Belle. Kung ikaw ba naman ang magpapahirap, bakit hindi? Balik namang sambit ni Belle. Wala nang mahihiling pa si Belle. Nasa kanya na ang lahat. The life she wants with Trevor. Nakamit na rin nila ang hustisyang para sa kuya niya at nakamove on na siya sa nangyari. Hindi niya alam ang mga susunod pang mangyayari. Ngunit dahil kasama niya si Trevor, ay hindi na siya natatakot na harapin ang mga ito.